natalo yung ating Gilas, no? Gilas versus Brazil. Pero kasi, two things lang ang nakikita natin, ano? Maraming mga bagay, pero simulan ko muna sa dalawa. One, ang laking kawalan nung injury ni Kai Sotto. Okay? Hindi na siya ginamit dahil sabi doon sa Spin PH, masakit talaga yung injury niya. Sumasakit. So, hindi niya talaga kaya maglaro. Ang laking kawalan nun kasi yung kabantayan ni Junmar is kasing laki niya. If kung nandun si Kai, mag-iisip yung dalawang malaki, sinong babantayan ko rito? Yung mga Brazilian na nakalaban ng Gilas, mas matangkad si Kai doon ng a few inches. Mas matangkad si Kai Sotto di hamak kaysa doon sa mga Brazilian na yun. Around 6'9", 6'10". So, ibig sabihin kasing tangkad ni Japet at saka ni Junmar. So, ibig ko sabihin, pag kasing tangkad ni Japet at si Junmar, pag sila ang katapat nun, madedepensa sila nun. Pero pag si Kai Sotto yung kanyang, si Kai Sotto siguro yung babantayan nun, siguro may foul. Kasi, mas matangkad si Kai Sotto, di hamak ng konti. So, and besides, other from that, pwedeng pumap out pwedeng tumira ng jump shot si Kai Sotto. So, pag pareho sila, Junmar, and then si Kai Sotto, even si Kai Sotto, pwedeng tumira ng 3 points. So, magdadalawang isip ngayon yung coach ng Brazil at saka yung mga nasa loob na player ng Brazil. Anong gagawin ko dito? So, doon pa lang may advantage na yung Gilas. Yun yung advantage na nag-gain sana ng Gilas kapag nandiyan si Kai Sotto. Injured eh. Second, okay, ginamit mo to sila Carl Tamayo, which is good. Kaso, sila Oftana, pero hindi mo madalas ginagamit eh. Off rhythm. So, nai-scout yung nai-scout na yung babantayan mo. Even Brownlee is working hard just to get points. Dwight's working hard just to get his points. Even si Newsam. Sipin mo, I cannot even remember Chris Newsam being called for traveling twice. Hindi ko maalala yung napanood ko si Chris Newsam na natawagan siya ng traveling. I never recall Japet Aguilar's jump shot being blocked. Okay? Yung jump shot ni Japet na supalpal. Hindi ko ma-recall yung time na yun na yung jump shot ni Japet na supalpal. Wala sila sa PBA na yung jump shot, dahil sila yung pinakamatatangkad, hindi naaabot yung tira. Hindi. Yung tira ni Japet is nasupalpal, and Japet, pag umangat si Japet, nasasabayan siya nung kalaban. So, yung masakit nasisisi pa si Japet eh. Hindi naman kasalanan ni Japet kung kasing tangkad niya yung kalaban niya, di ba? Athletic na siya, pero athletic din yung kalaban niya eh. Yun ang masakit doon, nasisisi na. Sabi, masakit sa mata. Paano hindi sasakit ang mata? Ang ganda ng depensa ng kalaban. Oh. Lamang tayo ng 6, 33-27. Natapos yung third quarter, 39 lang score natin. 6 points lang tayo. 6 points lang tayo. Yung 4 dun sa 6, si Junmar ang nakascore. Isang tip in at saka isang jump shot ni Junmar na libre. So yun. Sipin mo, Junmar can take his mid-range pero nandun si Kai. 7-3 si Kai Sotto, iintindihin niya ng kalaban kasi 7-footer yan. 7-footer na may skills kung nandyan. And yun na nga, yung mga players na hindi ginagamit. Kaya sila nandyan para sila gamitin. Sila Kevin Gambao, Carl Tamayo, even si Calvin Oftana ginamit pero saglit lang. Bakit? Sa tingin ko makakatulong yan. Walang problema sa lineup natin. Kung 11 lang yan, 11 lang yan. Pero dapat ginamit. Kasi scouted yung scouted na tayo pagdating ng second half eh. Gumanda na yung depensa ng Brazil nung second half. Oh. Whereas kung ginamit mo lahat yun,
pag iisipin mo yung coach ng kalaban, sino dito dedepensahan ko dahil lahat ito marunong magaling maglaro. Wala. Lahat nung player ng nakaraang game, lahat yun gwardyado. It took Brazil 2 quarters para mapag-aralan yung Gilas. Yun kasi lumamang pa tayo. Ang kagandahan doon, first half, lumamang tayo. Tayo yung lamang. So, yun na lang ko sinasabi, I'd rather lose with the system in place. Okay na yun. Pero, itong game na to proves na ang bilis ng adjustment ng kalaban. Kung may sistema tayo na, may sistema rin yung kalaban. Hindi lang sa offense, pati sa defense. At saka yung Marcelino Huertas, 41 years old, hindi nyo madepensahan. Umi-score si CJ Perez, pero pagdating sa depensa, nahihirapan siya doon sa Marcelo Huertas. Pero mas pabilis si CJ Perez doon, ha. Mas bata, mas pabilis si CJ Perez doon. Pero bakit? Nakakashoot yung Huertas, halos lahat ng itira pumapasok. So I think alam na ng SBP na may laban yung Pilipinas, kaso the PBA is dapat gayahin na yung schedule ng Japan V-League. Yung liga ni Dwight sa Japan, dapat ganun na rin yung schedule ng PBA. Give Team Cone more time to prepare and more time to practice. At saka, dapat mas maraming pool ng players ang may dadala sa Inspire Camp para mag-training. Kasi meron ako nabasa na pwede sana si Pogoy. Kaso hindi umabot daw yung visa. Hindi raw umabot yung ni RR Pogoy, pamalit man lang ni Scotty. Si Pogoy, two-way player, pwedeng dumepensa, shooter. Pwedeng kapalit ni Scotty. Or si Jordan Heading. Kung ilalagay nyo si Jordan Heading to complement yung shooting, okay sana yun. So sana dagdagan yung pool at saka have more time to practice. Siguro kung 11 yon, siguro gawin ng 15-man pool. 15. Kasi 12 yon, may reserve kang 3. Na kung may mangyari, magpapalit ka na lang. Kahit 15-man pool lang yan. Yung nagpa-practice ng matagal sa national team. So, yun lang po.